na lang mag-isa. Ayokong pigilan yung mga anak ko sa mga gusto nilang gawin. Nana, it's not gonna be forever that I'm gonna be with you. So, let me live a life. Saan ng bunso? Yung lalaki. Can't get... Pag pinapili ako, sino pipiliin ko, anak o karir? Karir. Ha? Yung pagre-resign para sa mga anak, hindi ko kayang gawin yun. Pero anong katawan mo kung hindi ko na uulitin? Takot ang nanay sa akin. Inaamin ko. Paano po yung routine ninyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay, ang kasama nyo lang ay kasambahay? Nalulungkot pa rin ako. Alam mo, umiiyak naman ng dahilan. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, hindi bali na lang. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Maalagaan ka ba ng ipon mo, Miss Jane? Nung na-hospital ako, wala akong ginawa kundi umiyak. Ganito pala, ang hirap ng nag-iisa. Ito may kasalanan ng lahat ng yan. Yung social media. Iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayong makikita. Passion ka kasi sa Siargao. Yeah, but my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na hanggang malakas tayo magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ko, sino mag-aalaga sa akin? Baka hindi ako mag-iipon. Maalagaan ka ba ng ipon mo, Miss Jane? Di ba, iba pa rin, di ba? Pag andyan ang presensya ng taong gusto mong makita at makasama. Oh, talaga. Nung na-hospital ako, sinabi ko sa ito, na-confine ako ng 2 days. Wala akong ginawa kundi umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Meron bang Sa mga anak ko. somehow makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatanggal din naman. Mo yung... Oo. Malaking factor. Ang anak dito, 23 tapos siya. Pero ang takot ko yung baka hindi na umuwi. Yung anak niya si Gwen. Dahil may girlfriend. Oo. Pero nauuso ngayon, Miss Jane, yung may mental health issue. Si Miss Jane ba ay dinapuan na rin? Oo. Really? Yes. Ano? Alam mo, umiiyak ka naman ng dahilan. Anxiety, depression. Sarap. Bakit umiiyak kung walang dahilan? Kasi minsan hindi mo naman sila naiisip. Bigla na natutuloy luha mo. Tapos, you are depressed. You just don't know. Kaiga ka sa kama. Nung paghatid ko, kailangan din may dahilan yun. Kasi papunta pa lang doon, umiiyak na ako. Nakamask lang ako. Hindi lang nakikita. Pagbaba, nakapo, iyak ako umiiyak. No sound. Pagsakay ko sa kotse hanggang pagbalik ko ng bahay, it was so low. So, understandable. Aalis sila, hindi sila alam kung kailan makikita ulit. At mayroong mga insidente na wala naman reason. Bakit ka? Malungkot. And at the same time, meron din kayong masyado ba kayo mapag-isip? Yes! Dami-dami laman ng isip niyo. Oo. Kaya gusto magpahinga ng utak niyo, kaya hindi pa rin kaya. Ayaw. May insomnia rin ako. Talaga? Oo. Ang dami-dami pumapasok sa isipan ko. At ma-worry ako na tao. Pag hindi lang nag-text yung bunso ko, ano kaya nangyari? Mamaya, may naapaaway or what? Kahit hindi mo i-entertain, papasok at papasok. Kahit kila Andy. Ano na lang ang dasal ni Miss Jane? Ang panalangin ko ay huwag magkasakit ng mga anak ko. At ako, lagi silang gabayan ng ama na huwag panghinaan ng loob. Maraming mga problema ngayon, mga mental issue na yan. Natatakot ako na baka mamaya dapuan yung bunso ko. Or anyone is afraid of that. Even Andy is afraid of that. Kasi that is beyond our control eh. Ito may kasalanan ng lahat ng yung social media. Kung may advantage yan, mas maraming disadvantage yan. Kasi yun ang nagko-conduct ng brain natin eh. Pag hinayaan natin sila to go into your mind, kasi sila yung mananalo, mali na, tama pa rin eh. Hindi tayo pwede makipag-compete sa social media. Kaya kawawa yung mga bata. Kaya ang panalangin ko ay huwag magkasakit ang mga anak ko at maging maligaya. Mabuhay ng normal.
mabuhay ng tama. At ikaw din, Miss Jean, huwag ka magkasakit. Oo nga. Na na-hit mo yung anak mo? Hindi. Physically? Nope. Hindi ako namamalo. Bunganga lang? Hindi rin ako nabubunganga. Umiiyak na lang. Umiiyak ka na lang dahil? Pagka may nasabi, tapos may naakapin. Pag may nasabi ka sa anak mo, tapos pagsisisihan mo rin yung nasabi mo? Oo. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Ganun ako. Oo. Yung ibang magulang, di kaya sabihin. Ako, andyan pa sa phone ko. Sorry, anak. Patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Ba't ka na si Miss Jane? Ayaw ko magalit sila sa akin eh. Masama ba humingi ng tawad sa anak? Kung meron kang pagkakamali, hindi naman di siguro. Kala naman siguro yun. So, you never hit your kids? At walang kahit sino rin pwedeng manakit sa mga? Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki maiilang or mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mo yun. Mas pipiliin ko na sila na yan. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayahan para sa kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka naman talaga iniwan ng mga anak. Hindi Nagkataon naman. lang na gusto nila maging independent. Oo, independent. Depende ako sa mga gusto nilang gawin. Kasi ako, nahawakan, napigilan. Kung ano man yung gusto nilang tahakin, gusto ko silang hayaan. I want them to enjoy life kasi life is short. Lalo na ngayon. Dati cliche yan eh. But after this pandemic, you can really tell that life is short. Kausap mo pa lang eh. Next week. Sa ICU na, tapos wala na. So, gusto niya mag-aral sa States? Sige. Gusto ni Andy manirahan sa Siargao to create a life there? Sige. Masakit, malungkot. Pero una, tinanggap niya yung gano'n. Kasi ako, pag pinapili ako, sino pipiliin ko, anak o karir? Karir. Ha? Paano ko palalakihin yung anak ko kung wala ko yung pakakain? Pero hindi ko ibig sabihin na pinili ko yung karir ko dahil mas mahal ko yung karir ko kaysa sa anak ko. Mas mahal ko yung anak ko. At kung hindi ko pipiliin yung karir, wala siyang environment na mahusay na kilalakihan o school.